Alright, for today's DIY videos, paano alamin ang problema o sanhi at paano ito solusyonan. Ito ay isa sa mga paraan kung paano i-verify kung sira ang thermal fuse. Kung makikita mo yung magkabilang linya ng cord, nilagay ko yung tester natin. As yun, pinipindot ko yung sa mga number 1, 2, 3, pero hindi siya napalo, wala siyang contact. Ayan yung sira. Ayan, verify naman natin itong isa na nagana. Ngayon, yung ating tester, idikit natin ulit dun sa magkabilang linya ng cord. Yun, alright. Ngayon, gamit ulit tayong tester. Tapos pindutin natin sa bawat number kung papalo siya. Bawat number pinipindot natin na follow siya. Ibig sabihin may contact. Isa sa mga paraan yan kung paano malaman kung sira ba yung thermal fuse. Ito ayos siya. Ngayon buksan natin para ituro ko sa inyo kung paano magpalit ng thermal fuse. Alright. Nga pala mga tropa, konting dagdag kaalaman lang sa inyo mga tropa. Meron nga pala tayong tatlong klaseng paraan para sa pagpapalit o pag-bypass ng thermal fuse. Ang una ay ang tinatawag na outer bypass, at ito yung una kong tinuro sa inyo. Pero ito ay hindi pang matagalan. Pangalawa, ito ay inner bypass, sa sariling tawag ko. Ito ay safe at pangmatagalan na din. Pangatlo, ito naman ay yung standard replacing ng thermal fuse mula sa sira at papalitan natin ng bago. At ito yung ituturo ko ngayon sa inyo ngayon. Alright? Ngayon, umpisa na natin. Binabaklas natin yan yung mismo mga tornilyo. Nga pala, medyo may kahirapan kapag ang tornilyo nyo ay na-stuck. Medyo mahirap siyang baklasin. Meron isang akong tornilyo dyan na nasilsil ko. Pero madali naman palitan ng ng tornilyo. Wala lang akong pamalit. Palitan ko na lang ulit pag binuksan. Alright. Nice, good. Ayan kung makikita nyo, nabaklas na natin. Ngayon, kung makikita nyo yung pinagkakabitan ng mga wire natin, kumalas siya sa mismong winding. Kumalas, nawala yung tie wrap. Yan. Siguro sa sobrang init, kumalas. Tapos dyan din natin makikita yung thermal fuse natin. Itong nga pala, electric pa na to, ilang taon pa lang sa may-ari. Kaya yung kinakalas ko yung insulator niya, medyo mahirap. Pero nakalas naman natin yan. Yan. Kung mapapansin nyo, yung thermal fuse na gamit niya ay box type. Yung parang square yan. Kaya madali natin makita. Kung split type naman nakalagay dyan, or pencil type pala, madali rin naman natin makita. Apain lang natin. Pero ito ngayon, naka square type siya, o tinatawag na box type. Ngayon, kalasin na natin. Medyo ingat lang tayo sa mga windings niya. Kasi yung windings niya, gahibla lang ng buhok. Konting pagkakamali, maaari natin maputol. Kaya ingat-ingat lang tayo sa pagbabaklas at pagpapalit ng thermal fuse. Ayan, yan yung luma. Tapon na natin yan. Yan. Balitan natin bago. May dalawang klase tayo ng thermal fuse, isang pencil type at isang box type. Yun, balik natin yung box type din.
Yun know. Ang gawin natin, lagyan natin ng insulator para suporta, para hindi siya mag short. Tapos lagyan natin yan, hinangan natin. Yun know. Ganyan lang, dahan-dahan lang. Alright. Nice, good. Next, yung kabila naman. Yan. Lagyan mo natin ng insulator. Tapos, yan. Hinangan natin. Yun know. Dahan-dahan lang sa paghihinang. Yun. Nice, good. Ayos, ayos. Yan. Tapos i-cover natin yung insulator natin do sa mismong pinakinangan. Tapos salansanin natin ng ayos yan. Gamit tayo ng tie wrap. Pag nasalansan na natin, dahan-dahan natin ihanay. Yun know. Mga tie wrap kong nabili, iba baligtad. Kaya pinili ko pa yan eh. Alright. Yan o. Yun. Dandahan lang. Tapos siguraduhin natin yung yung windings nakalapat dun sa ating yung thermal fuse natin, nakalapat mismo dun sa windings ng ating motor. Para yun yung yung proper para niya na ma-monitor niya yung init, yun know. Ayan. Ayan kung makikita nyo, tinuro ko yung thermal fuse mismo dun nakalapat sa windings niya. Nakadikit. Ayan, safe na safe yan. Ayun yung proper natin gagawin. Ginawa ko ng 5 yung tie wrap para medyo may tibay. Kasi yung luma malas. Teka, check natin to. You know, nakalas ko, medyo mahirap. Uy, ay nako! Shit! Kaya pala, sumama na yung bushing pagkalas. You know, alam na natin kung ano yung sanhi. At problema kung bakit naputulan tayo ng thermal fuse. May problema sa ating bushing. Ngayon, ito yung bago. Ito yung bago yung papalit natin. Na-check ko nga pala to, yung bushing nya. Kung makikita nyo, may mga kanto-kanto na sa may gilid. Yan. Yun know. Ito nga pala yung tutorial sa pagpalit ng bushing. Anoodin nyo na lang kung nais nyo. Kasi ito, ayan. Palitan natin ng bushing. Yun no. Pati yung foam. Yung foam, palitan na rin natin yan. Kasi kapag luma na, manipis na. Hindi na siya maganda sumipsip ng langis kung sakaling popondohan natin. Kaya, yun. Magandang gawin. Palitan na natin. Bushing, pati yung foam. Tapos yan, proper cleaning. Dahan-dahan lang. Doon sa may basa natin, medyo lagyan natin ng sungkitin natin yung mga dumi-dumi. Ingat lang sa paglilinis Yan. Ito, next natin gawin. Yan. Kung makikita nyo yung mismong shafting nya. Yan. Ang gagawin natin dyan, na-verify ko naman yan, wala pang kanto. Hindi pa siya malalim at pantay. Dumi-dumi lang siya, malilinis pa ng liha. Kaya ang ginawa ko dyan, niliha ko yung mismong tubo. Okay naman siya, okay naman kasi pinapaka pa ko yan, makinis, talagang lang, yung dumi-dumi lang. Parang naging tutong na siya yung mga grasa niya, yung mga dumi niya. Yan, kaya mas minabuti kong niliha. Yan, dandahan ko niliha yan. Yan, para smooth. Kung papalitan natin ng bagong bushing, smooth na siya, smooth. Yan, magkabila, tinanggal yan, washer, tinanggal ko muna yan. Mga washer, pati yan. Yan, tinanggal ko na yan. Basta, kung pagka tinanggal nyo, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin ibabalik. Yan, yung shafting nya magkabila. Inano ko yan, niliha ko yan. Yung manipis na liha lang, wag yung magaspang para hindi siya magasgas at lumalim yung pagkaka niya liha. Yan, tapos punasan natin. Kung ma-check nyo, mapapansin nyo yung shafting natin makinis na. Tapos i-verify ko yan, wala naman, walang kanto, walang mga lubog. Kaya okay siya, okay.
Kaya mas minabuti ko na liha na lang, liha. Talagang ang naging problema lang niya ay yung bushing. Check ko sa kanya, may tama eh. May tama yung bushing niya, kaya yun, mas minabuti ko na palitan na talaga. Alright, pati para hindi rin sayang yung pagbaklas natin, syempre palit tayong thermal fuse, palitan natin lahat para mura lang naman yung mga pyesa. Walang magiging problema kung papalitan natin. At alam natin na mas tatagal yung ating gawa. Alright. Nice, good. Ngayon linisan natin yan. Yan. Linisan natin yan parang yung fan nya. Kasi kabit natin. Kung paano natin tinanggal, ganun natin din ikabit. Ayos. Alright, nice, good. Yan, linis lang. Yun tas kabit natin yung washer. Importante yan. Mga spacer yan, washer. Kabit natin yan. Importante yan, kaya meron nakalagay na ganyan. Yun kung makikita nyo, pinondohan ko na yung foam. Mas makapal, mas maganda. Tatagal yung ating bushing. Lagi siyang smooth kung gamitin dahil maganda yung pagpondo ng langis niya dahil makapal yung kanyang foam. Yun magkabila. Yan natin yan. Yan ganyan lang. Siksik lang natin. Tapos next, yan, kapit na natin yung bushing. Nice, good. Flip natin. Dandahan lang. Basta ingat lang kayo pagka magkakabit. Ingatan yung makantuhan o madali, magasgasan yung bushing. Kasi sensitive yan. Konting madali nyo lang at magkaroon ng damage, ay di tatagal yan ulit, gaganit ulit yung inyong electric fan. Dahil yun. Ayun, balik na natin. Balik na natin yung mga tornilyo niya. Yun. Nice, good. Ayos. Nga pala, doon nga pala sa tornilyo natin, meron isa dyan na na palitin. Wala kang available, kaya palitan ko na lang sa susunod. Alright. Ngayon, balik na natin yung mga tornilyo nya. Kabit na natin yan para ma-check na natin at ma-testing na natin kung gaano ka smooth at kung nagana na ba yung ating gawa. Nice, good. Alright. Ayan kabit na natin yan, likod. Yun bilis natin bilis ng kamay natin gumalaw. Saka speed Ayan, kapit na natin yan. Ayos. Pala, doon sa mga tropa natin dyan, mga subscriber natin, salamat sa mga suporta nyo. Medyo tumataas na ating subscriber. Maraming salamat sa mga tropa, mga nagtitiwala. Yun kung makikita nyo, nagana na. Ayos. Ganun lang kadali. Step by step lang matututunan natin kung paano gawin yung ating tutorial. Alright, ngayon balik na natin yung likod. Ayos nice, good. Kung nagustuhan nyo ating video, pa-like and share na lang po at saka pa-subscribe mga tropa para sa ating munting YouTube channel, Jokes Manlangit TV. Ayos, maganda yung ating naging resulta ng ating pagpalit ng thermal fuse. Shoutout nga pala sa mga subscriber ko at dun sa mga viewers na patuloy na nanonood sa mga videos natin. At dun din po sa mga bago magsasubscribe sa akin. Maraming salamat po. Shoutout din pala sa Ricasa family, saka sa Barrientos family. Alright,
Especially kay nanay, sabianan ko. Kay Margarita Barrientos. Happy birthday, Nay. More birthdays to come. Stay healthy. Lagi ka po mag-iingat. Alright? Hanggang sa muli. Salamat! Thanks for watching.